Isang mapagpalang araw na naman nga sa inyo guys. So for today's video mag-aabang lang tayo ng kalapate. So paghahanda para sa first lap ng BBC GRPC Old Bird Young Bird. So second lap na nga ng Old Bird natin sa BBC. So 8 laps yata yung Old Bird sa BBC dito, Nueva Ecija. So nagpahagis tayo sa CAP team, Cup team. So ito yung forecast natin. So medyo magna 9:30 na nga, 1-2 ang mag 8:30 na, 1-2 na speeda nila simula Bacoor, Cavite to Gapan. So malapit lang naman tayo sa Bukana, Gapan. Kaya yun na sinunod dating oras. So ayan yung forecast. So maganda yung pinagtutusan nga natin ito dahil may tawag dito. May pinagmimidtosan natin ito, may forecast yung pinaghagisan. So abang-abang na tayo. So dalawa nga yung dalawang itinay-training nga natin simula umpisa hanggang ngayon. Naabot naman sila ng derby. Sana wag bibitaw at sana makaswerte tayo or makaparty man lang sa papremyo ngayon ng mga club. So meron na tayo isa guys, ayun laging mabilis. So tingnan natin kung mapapababa agad natin. Ayan. Yung isa naman, isang bagsak lagi yung kaso laging late. Kaso nung derby ng first lap ng BBC, akala mo nag-speed ng 1K ng Old Bird, first lap ng Old Bird ng BBC. So mukhang pan-derby siya. Pagka training, laging late, laging cut-off, kadalasan cut-off, laging late. So hindi ko na nakita kung nasan. Baka dumapo na sa gitna ng bubong. Ang trip kasi nung ibon na to, mabilis siyang uuwi kaso dumadapo sa mataas na bubong, lalakad. Mga 1 minuto hanggang 2 minuto, saka pala bababa. So, di ko sure kung rumekta kagad, Pero tingin ko, dumapo sa mataas na bubong yan. Tapos maglalakad. So, check natin. So, ito na nga guys, yung isa natin. Napapasok ko na, bali nakatatlong pasok siya sa akin. Dahil ayoko nang tumatambay ng medyo matagal dun sa bubong. Ang ginawa ko, kauwi niya lang. Ano lang naman to, tips lang para sa akin. Kumbaga, huwag niyong gagayahin. Lalo na yung mga newbie kasi baka maghanap ng dapuan yung mga kalapati nyo. Ayan, pagod na pagod siya. So, ang ginawa ko kasi tumatagal siya ng 3 minuto. Minsan 2 minuto hanggang 3 minuto tinatagal niya sa bubong bago bumaba. So, nung pagbaba, inintay ko. Inihagis ko ulit siya. Tapos inintay ko na dadapo sa bubong. Binugaw ko na binugaw. Meron akong patpat na mahaba na may plastic sa dulo. Tapos bumaba ulit siya ng bubong, saglit na saglit. Tapos dumiretso siya ulit dito. So, ang ginawa ko ulit, kinuha ko ulit siya. Tapos inihagis ko, tapos hindi ko hinayaan bumaba sa bubong. Hanggang bumababa sa bubong, binubugaw ko. Or ini-stick ko na may plastic sa dulo. Hanggang sa mailap siya na mailap, lumipad na lumipad. So, ang ginawa niya, nung mga pangatlong try ko, ang ginawa niya, ang baba niya na, landing board na, dito na. Dito na siya bumaba, saka dito, tapos diretso na siya ron. Takot na siyang dumapo sa mataas na bubong. So ginagawa ko lang naman to pag sanay na yung tinetraining ko. So hindi katulad ng mga una-una, pagka ganun ang ginawa nyo, una-unang kalapati pa lang nyo, hindi pa sanay ng matagalang lipad, mangyayari dyan, dadapo sa iba, makakasanayan yan. Pag nagparonda kayo, dadapo siya ron. Sumusunod pa ngayon yung mga kasama niya. So, wag niyong gagawin yun. So, ginagawa ko lang to pagka nag-iisa yung kalapati kong pinakawalan. Hindi ko siya ginagawa pagka marami. So, kumari, 3 yung tinetraining ko. Isa-isang ganun ang ginagawa ko. Tapos, matagal, mahaba, malayo na yung hagis. Nasa 100 kilometers na mahigit. Or 90. So, alam mong matatag na yung ibon. Pag alam mo na talagang matigas ang ulo, ayaw bumaba ng diretso. Ganun yung ginagawa ko. Pero pagka yun nga, matigas ang ulo, ayaw bumaba ng diretso, mahirap pilitin. Kasi pag nakita nyo pagod na, baka maghanap ng dapuan. Kaya ako pagka binubugaw ko yun, pansin nyo, mataas yung bahay namin, kabilaan yung mga bintana nyan. Tinitingnan ko pagka feeling ko, dadapo siya sa ibang bubong. Nilulubayan ko na yung pagbubugaw. So nasa sa inyo, nasa strategy nyo rin kung paano yung gagawin yung sikreto or diskarte. So basta ako, senior ko lang yung ginagawa ko sa mga panlabang ko para iwas tambay, kumbaga. So ipe-prepare ko na yung iinumin yan para makarecover kagad. At Miyerkules na yun, Webes bukas, Biyernes sampahan.
So kailangan ma-recover kagad natin at pinahirapan ko pa 97 kilometers na, binugaw ko pa na binugaw. So ibang-iba kasi siya sa kapatid niya. Yung kapatid niya hindi dumadapo sa bubong, naturuan kagad natin. So ito dumadapo. So yun, abang-abang pa tayo sa isa, tapos i-prepare ko na, pakita ko sa inyo yung paiinom nga natin. So hindi, papakita ko na lang sa inyo, lalagay ko rito, pero papakita ko sa inyo kung ano yung mga inihahalo nga natin. Sabihin ko na lang sa inyo kung ano yung mga inihahalo ko. So yun, abang-abang pa tayo sa isa. So pakita ko na nga sa inyo guys kung ano yung binibigay nga natin na pangsalubong sa kalapate. So ito, subok ko na simula umpisa hanggang dulo na ginagamit ko. Talagang dito ako pumaparte sa mga overallan na sistema. So ganito yung ginagawa nga natin. So hindi naman tayo naglilihim or hindi tayo nagpo-promote ng kahit anong vitamins or ginagamit para halimbawa hindi tayo binabayaran para i-promote yung kanilang item, para sabihin magaling yung ganitong item, effective yung ganitong item. So ako base sa experience ko, so hindi ako basta-basta, kahit nabayaran ka syempre mahirap naman mag-promote ka na hindi mo naman talaga ginagamit na item. So ako ito talagang ginagamit ko talaga. So Honeybee tapos Electrogen. Ayan. So nilagyan ko na, dalawang ibon lang naman, bali apat sila, pati kapares nila. So ganyan lang kakonti yung nilalagay ko. Tansyahin nyo na lang kung gaano karami ilalagay nyo para alam nyo kung iinumin ng ibon, lalo na pag umpisa nyo palang ginagamit. Baka manibago yung ibon, hindi inumin, lalong ma-dehydrate. So Electrogen ang gamit ko, tapos ito Honeybee gamit ko, sa mall ko binibili. So merong mas mamahal dito kasi yung ordinaryong Honeybee na lang binili ko. Pero kung gusto nyo ng medyo pricey, mas maganda kasi mukhang mas mainam pagka ganun, lalo na sa mga mall, legit. So ito yung nabibigay nung binibigay natin na electrolytes. Kung napapansin nyo, no? Vitamin A, D3, E, K3, C, B1, B2, B6, B12, halos lahat nandun na. Ayan, no? May calcium pa, may sodium, magnesium, potassium, ayan, kumpleto. So sa iba kasing ganyan, sa mga electrolytes na ibang pinaiinom, walang ganyan. So ito, kumpleto talaga, talagang recover kagad yung ibon nyo. Sigurado, tanghali, hapon, recover kagad, tapos papakainin nyo pa ng effective na pagkain na pwedeng mabilis matunaw. Pero ako, kahit hindi, pagka ganyang midtos, hindi na ako nagpapakain ng malalambot na pagkain. Ang pakain ko na lang yung kung ano yung pagkain nila, kalapatids, tapos na may cracker, yun na kagad. Kayang-kaya kasi ng katawan nila yun. So yun lang, magbibigay na tayo. So pinakita ko lang sa inyo yung binibigay nga natin. Ayan, no? Tingnan nyo na, screenshot nyo para makita nyo. Tinanggal ko yung tata kasi hindi naman tayo binabayaran ito, pero kayo na bahala. Ayan, kung ano yung nabibigay nung binibigay kong pansalubong. So ito na guys yung pangalawa nating hinihintay. So as usual, cut off na naman siya. 10:42, 9:24 lang yung cut off na natin dito sa Gapan. Sa forecast nga, sa naging hagis. Ayan, pagod na pagod. So di ko alam, tuwing mid-toss training, talagang uwi niya laging late, tapos pagod na pagod, ubos na ubos yung katawan. Talagang hindi ko alam kung lumalayo pa o ano. Hindi naman siya nandadapo. Yung mga una-una nandadapo siya, nagpuputik. Pero ngayon yung mga kadalasan hindi siya nagdadapo. Talagang malinis lagi yung paa niya. Ayan, sabik na sabik sa kapares. So yun na, yan na update ko. Iniinom nila. So yan, kumpleto tayo, dalawa. Pan-derby na natin. Ready na tayo sa derby. First lap, second lap Allbird ng BBC, first lap ng Allbird, Youngbird ng GRPC, tapos first lap ng Youngbird ng BBC. So yun, good luck guys sa lahat ng may karera sa linggo. So ingat kayo guys, God bless.